Alright, eto na guys. Sa previous episode, pinag-usapan natin Team Chloe versus Team Mommy versus Team Daddy versus Ali G. Ay, sorry, si Secretary Liamas at saka Attorney Gamboa po ang kasama natin ngayon. Si Mark, aka Senator Clothing, hindi na Models of Manila. Ano pang latest ngayon sa Metro Manila, Models of Manila? Ayun, so ang latest, yung grupo nila Mayora, Mayora Hani Lacuna has joined forces with the Speaker, Speaker Romualdez, at sumali sa Lakas. So they bolted Isko Moreno's party, yung Action Demokratiko, and moved and nanumpa sila doon sa kay Speaker Romualdez. So member na sila ngayon ng Lakas. Kaya of course, she is going to need all the support she can get para sa mabigat na laban sa Manila. Kasama niya yung, kasi out of the 6 congressmen sa Manila, 5 yung napunta sa kanya, isa yung napunta kay Isko. So kasama niya yung 5 doon. And ayun, yun ang sa part nila. Sa kay Isko naman, nag-iikot na sila nung kanyang bagong katandem. Hindi na si Ali Atienza, who I think got appointed to a different, si Chi Atienza, yung kapatid na babae nitong si Ali. So it's going to be Isko Moreno, Chi Atienza. Yun yung tandem nila. Lalabanan si Hani Lacuna at si Yul Servo na incumbent mayor and vice mayor. Aside from that, ang mga lumalabas pa na pangalan, si dating Congresswoman Naida Angping, who is currently the PMS, Presidential Management Staff. Tama ba yun? Ayun. So, PMS head, she will also run for mayor. Yun yung matunog na balita. And another one, si Congressman Tutok Tuwin, si Sam Versosa, is also going to run as mayor of Manila. So yun yung latag ngayon diyan sa capital natin, at mukhang magiging mainit-init yung laban diyan sa Kapitolyo. Sino mga susuportahan ng mga Estrada? Wala akong naririnig pa. I'm not sure kung meron pang natira sa kanila sa Manila kasi masyado. Parang wala na din. Yung PMP siguro, I would guess, baka si Hani Lacuna, yung partido nila, kung may susuportahan man. Of course, si Isko Moreno yung tumalo sa kanila nung 2019. So, yun ang posible. Pero, kasi after ERAP loss nung 2019, parang wala nang halos remnants eh. Kasi lahat ng mga kampi niya noon tumalo na kay Isko. So, magkakasama sila lahat, 38 councilors. Ngayon na lang nawatak uli. So, yung council nga ng Manila, ang gulo na nga, nag-aaway na nga, with 17 kay Isko and 21 kay Mayor Rahani. So we're expecting na lalo pang gugulo, may mga talunan pa. They're filling up the slots eh. Kasi ang nangyari, nahati. So 17 yung isa, 21 yung kabila. So they have to fill up lahat ng slots. Yung kabila din, they have to fill up yung lahat ng slots na umalis. So magbabangga lahat yon come election time. Kaya mainit sa Manila. Si Maceda na kanino? Si outgoing na si Congressman Maceda ng District 4, ang papalit sa kanya ay yung kanyang misis. Okay, so yun ang dadali ni Mayora Lacuna. Okay, so merong dalawa pang tatakbo dyan, yung Councilor Villanueva na nakay Isko at yung Councilor Doc Louis Chua na nakay Sam Versosa. So yun. So ang natira kay Isko is si Congressman Ernix Dionisio, District 1. Ay, meron akong bagong balita. Meron akong another chismis din na going around sa District 1 sa Tondo. So ang makakalaban diyan ni Ernix Dionisio is si Robert Joseph Lumbad. Okay? So yun yung kalaban niya. Pero ang matunog kasi na ano sa Manila is merong mga certain influencers na baka tumakbo sa District 1 sa Tondo. Okay? One is si Rosmar, yung sikat sa TikTok na merong multi-million peso na skincare brand.
si Rosmar. Yung kay kay Corina Sanchez siya nagpa-interview nun, di ba? Yes, Grabe. yung sobrang laki ng bahay, sports car, and all that. Yung na persona ng grata sa Palawan. Yun. Pero kaibigan ko yun, mabait yan. Pero she registered sa Tondo. So she might run doon as councilor sa District 1. And si Boss Toyo is also being rumored to run dyan sa District 1. So, lalo na sa mga bata, Ito yung sikat yung dalawang yun. Nagko-collect ng mga, ito parang pawn shop style. Yes, yes. With Amy Very good, Marcos. Richard. Ayan, you know your influencers. Siya din yung nag-attend sa Sona. Did you see him there? Nakita mo sa TV? Oh, shoot. I had no idea. Yung puro tato na nag-attend ng Sona. Ibang klase. Influencers Oo. talaga in-invite ngayon sa Sona. Yes. Tapos nag-iikot yan ngayon, namimigay ng mga ng mga kung ano-anong mga relief goods kasama si Miss Camille Villar, di ba? Meron silang masipag band. So umiikot-ikot sila namimigay. Pero ngayon, he might be the one also running din doon sa District 1 sa Tondo. So medyo interesting din 'yon, yung posibleng mangyari. Plus, Isko San Joaquin Domagoso will also run Counselor. so star-studded yung Tondo. Showbiz. Mas showbiz pala to kaysa kay Kaloy. Mark, yung binuo ni Amy na organisasyon niya sa mga barangay, buhay pa ba yon? At sino yung susuportahan ng mga tao ni Amy sa Manila? Maglalako na ba sila? Hindi ko sure Hindi ko pero baka kay Naida, hindi ko alam kasi parang sila yung or mga Lopez. Kasi yung mga Lopez ang medyo malapit sa mga Marcos, 'di ba? Yung kalaban ni Hani nung last elections, I think nasa reclamations na. Yung Lopez na 'yon. So, yung isang Lopez kumampi kay Isko, there's a chance na isa pang yung dating Congressman Manny Lopez baka kay Hani o kay Sam Versosa. Pero I think sa mga Lopez baka kay Naida, hindi ko sure. Hindi ko pa sure kung how big it is at kung kanino sila kakampi if ever. Kasi hinihintay ko pa din yung mga for example, yung mga bagatsing sa District 5, yung Kabaka. So, quiet pa din, hindi ko alam kung paano ang plano nila this 2025. So, meron pang mga hinihintay na mga na mga famous names, okay? Na-rumor din sa District 6 si Gretchen Barreto. Pero narinig ko parang hindi naman yata totoo at hindi naman tutuloy na pagtakbo. So merong mga artista na gano'n na matunog sa Maynila. Grabe, ang gulo nito. Pero based on the Okta survey, talagang Isko is the prohibitive favorite, no? At 70% or so. At least this is what we know. But now that Lakas CMD of Speaker Romualdez has officially welcomed Mayor Lacuna to the party, is Lacuna now the admin's candidate, or it's much more complicated than that, Ronald? Well, with 10 months to go, ang hirap habulin ng 70% no? Ni Isko. Kaya I'm expecting na after the filing, magkakaroon pa ng hemorrhage si Lacuna. No? Or merong pwedeng mangyari diyan, yung iba officially tatakbo kay Lacuna pero magne-negotiate kay Isko ng patago. No? Nangyayari yan Nangyayari yan. But why would the admin go on the losing side then? Bet on the losing side if it's really such a lopsided race. Baka ayaw nila kay Isko. And that's my concern. It might go both ways. So I heard from certain quarters, I won't say who. So I was given the tip na i-endorse ng administration si Lacuna, and sabi na their worry is baka ma-bad trip si Isko and out of his inis, he might flirt with the DDS camp. Although I completely agree, there's no added value from the Duterte sword fighting for survival. Baka mabawasan pa siya ron. Magagalit pa sa kanya lalo. Kasi ngayon baka meron lang doon na hindi siya gusto. Kapag kumampi pa siya sa mga Duterte, talagang magagalit na. Pero siguro isang factor din is yung 5 congressman na kakampi ni Mayore. Kasi puro mga kay Romualdez yun. Tapos yung isang congressman, sa lakas tumalon from action So baka sila na din yung nagdala. Ang nakikita ko naman dyan, yung sa advantage nila Romualdez, is yung mga ilalaban nila ng national sa 2025.
na kakampi nila yung nakaupo para sa tingog, para sa kung sino mang senatoriable yung gusto nilang pataasin dyan. So baka yun ang maitutulong nitong sila Mayora kila Speaker. O kila Speaker naman, papunta kila Mayora, yung mga ayuda, yung mga AIX na yan. So yun naman ang mas maibababa papunta sa tao. That could be helpful para sa ginagawang campaign nitong si Mayora. By the way, ang Action will be running as party list. Na-approve din yung party list ng Action dapat yung name. And I think Bo Rocco, the son of former Senator Raul Rocco, will be one of the nominees. Ito yung Mark Gamboa proposal, di ba? Nani Braganza yung number 1. Nani Braganza yung number 1. And ito pala, tignan ko pala sila Mayora Hani as a new hand sign. Si Isko, di ba ganyan, God first. So nagpalit sila Mayora Hani, ganito na sila. Yan. So ayaw nila nung ganyan, siguro masyadong sa liberal, masyadong associated. Baka loser. So ganyan nila. Loser. So ganyan yung hand sign niya yun. Ako ganyan yung hand sign ko. Lakas. Diba? Ako dapat ganyan. Yung Turkish. Yung shooter na Olympian. Ganyan. Ganyan dapat tayo lahat. May party tayo na ganyan. Na effortless lang. Gusto-gusto ni Sir Ronald yung mga ganyan. Sir Ronald, ba't di ka nag-Olympics ng shooting? Mukhang magaling ka naman. Or archery. Hindi ako sharpshooter. Hindi ako katulad ni Pinoy. Si Pinoy sharpshooter yun. Magaling si Pinoy, no? Magaling. Saka mabilis nakita ko. May mga footages ako nakita sa kanya. Is that because naunasan sa kanya? Saka ayoko magsayo ng bala sa shooting range. Gusto mo sa totoong... Grabe ka. Shogun ka talaga, Sir Ronald. Shogun. Ito. Ano naman nangyari sa kabilang campus? Ano bang latest since last week dun sa PGCI, sa Taguig and Makati? Do we have any update there? Sir Ronald, meron ba tayong update dun tuloy yun. No? Sabi nga ni Mark, tuloy yung bungguan ng asawa ni Senator Alan Peter Cayetano at yung kanyang brother. At yung guhit dyan, yung dati nilang mga kaalyado na Zamora ay mukhang sinusuportahan yung brother. At yung 10 barangay nila Abi Binay ay susuportahan din yung brother. At whatever remains of the tingas sa Taguig. No? Kaya yan yung latag dyan. Siyempre, yung incumbent pa rin ang Lamang. Pero wala pa ako nakikita ang survey sa Taguig eh. Ikaw ba, Mark, may nakita ka ng survey dyan? Wala pa ako nakikita eh. Wala pa rin ako nakikita so far. Pero meron, pero internal. No, internal. Internal. Basta. Mas maganda internal kasi yung mga nakalabas na dinoktor or something like that. Si Cynthia, wala na siyang sinabi since last week. Hinintay ko si Ma'am Cynthia. Favorite, quotable quote. Ikaw, wala ka man narinig, Mark? Hindi, di ba tambay ka sa ni Ma'am Cynthia? Wala pa. Baka nag-uusap pa. Sa ngayon. Okay. Kanina may mga nagtanong bakit si Diwata, hindi ba tatakbo si Diwata din? Baka pwede siya gumawa ng Diwata Party List. Diwata Party List. Pero ginagamit na siya ng mga sumasama na siya sa mga like yung mga tatakbong party list. So yun naman yun eh. So sa election mukhang siya eh. Diyan siya kikita ng maganda. Kasi maraming maling negosyo tayo, Ronald. Sir Ronald, no? Dapat mga tayo, pares, TikToker. Medyo naiiba yung Manila dahil nga si Isko may party list. Sa Taguig kasi wala silang party list eh. Sa Makati wala rin silang party list, no? Alam ko sa Quezon City ay wala ring party list si Joy Belmonte. So hindi ko alam kung paano magpe-play out halimbawa kung ikaw ay mayor at meron kang party list. Usually kasi magtatakbo kang mayor sa isang key city, kinakailangan mo yung suporta ng all the other party list na nandun. Pero kung ikaw ay may sariling party list, baka umiwas sa iyo yung ibang party list dahil wala silang makukuha sa iyo. No, kaya medyo distinct yung mangyayari ngayon sa Manila. Ginagawa ng iba is medyo kung meron silang dumidista na siya ng konti doon sa party list or binibigyan na lang ng itong district sa inyo, itong lugar sa inyo.
para makakuha ng suporta from ano. Kasi ngayon very active na yung mga party list nga eh. Nakikipag-partner sa mga mayor, nagbababa ng mga tulong, lahat ng mga gustong tumakbo. So, Kaya usually yung mga mayor, katulad nila Joy Belmonte, nila Binay, etc., ay sila mismo walang sariling party list. No, para hindi magselos yung iba na supporters din nila, na iboboto rin sila. Ang action kasi hindi party list dati eh. Ngayon lang naging party list eh. no, so yung action meron na, yung liberal meron na din. So, yun na yung... So mukhang yung proposal mo, Mark, na mag-party list lahat, medyo looks like that's the future. Yung Angat Buhay ba, may party list ba sila? May plano ba yung Liberal Party? Yung Liberal Party may sarili. No? Alam ko dati rin nagpatakbo yung Liberal Party Youth pero talo eh. No, I'm not sure, no. Lalo na ngayon hindi ganun kalaki yung Liberal Party. Tingnan natin kung ano mangyayari. Yeah, yun nga eh. Grabe. This is crazy world. But speaking Dahil of... ang malalakas ngayon yung mga yung mga contractor na nagbuo ng party list, no. Contractor party list, no? Grabe. Hindi na diretso yun na no, yun yung pangalan, no? Contractor party list. Para sa marginalized contractors. Mark, malapit na yung vloggers party list natin. Malapit na yung vloggers party list na. Pwede. Analysts, mga analyst vlogger party list natin. Maraming salamat guys. Sa susunod na episode, pag-usapan naman natin yung paborito attorney, ex-human rights, basta wag lang ex-human. Ito, pag-usapan natin, meron ng may mga update na tayo. So, kung si Diwata daw at si Alice Go, yung mga flavors of the month earlier this year, at this month naman, sila Kaloy, sino naman ang next month's flavor of the month? Pag-usapan natin sa next episode. Thank you guys.